Walang kwenta. Bit-bit mo lang ay kahihiyan sa pangalan ng mga Elizondo. Ang tinig ni Doña Esmeralda, mapanguyam, sumugat sa gabi. Pinapanood ni Roxanne ang kumikinang na singsing ng kanyang amo habang tahimik na tinatahi ang punit sa uniforme ni Leo. Si Javier, nagkunwaring bulag. Subalit mula sa abo, isang pangako ang sisibol. Bawat patak ng luha, may kapalit na pagbangon. Sino ang magwawagi sa huling laban? Kailangan mo siyang paalisin, Javier. Hindi siya karapat-dapat maging Elizondo. Ang anak niya, hindi kailanman magiging karapat-dapat. Nasa kusina si Roxanne, nakasuot ng apron na may bahid ng harina. Abala sa paghahanda ng paboritong bibingka ni Leo para sa hapunan. Ang bawat galaw ng kanyang kamay ay puno ng pagmamahal, nilalagyan ng kinayod na niyog at asukal ang bawat piraso. Ngunit sa isang iglap, ang tinig ni Doña Esmeralda, na parang sibat na tumusok sa kanyang puso, ay sumira sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang kamay ay nanginginig, at ang kahoy na sandok ay bumagsak sa sahig, lumikha ng isang maliit na tunog na tila nagpatigil sa oras. Ang matamis na amoy ng inihaw na niyog ay biglang naging nakakasakal, bumalot sa kanya ng matinding lungkot. Kumirot ang lalamunan ni Roxanne, para bang may bara na hindi niya mailuwa. Ang kanyang mga daliri ay namanhid, at ang buong paligid ay umikot. Ang pangako ng pag-ibig ni Javier, ang mga pangarap niya sa isang buo at masayang pamilya, ay tila nabasag na salamin sa kanyang isip. Bawat ngiti, bawat halik, bawat pangako ay naglaho. Nag-iwan ng kirot na mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Ang kanyang mundo, na binuo sa pagtitiwala at pagmamahal, ay gumuho sa isang iglap. Iniwan siyang nakatayo sa gitna ng mga durog na pangarap. Dahan-dahan, parang anino, pumasok si Roxanne sa silid ni Leo. Nandoon ang kanyang anak, mahimbing na natutulog, nakabalot sa kumot na siya mismo ang nagtahi. Ang init ng kumot ay tila sumasalat sa kanyang mga sugat. Lumuhod siya sa tabi ng higaan, dahan-dahang hinaplos ang pisngi ng kanyang anak. Ang mga luha ay patuloy na dumaloy, mainit at maalat, ngunit walang tunog, walang hikbi ang lumabas sa kanyang bibig. Ang takot na mawala ang kanyang anak ay kumain sa kanyang puso, isang takot na mas matindi pa sa kamatayan. Nais niyang yakapin ng mahigpit si Leo, ikubli mula sa lahat ng kasamaan, ngunit alam niyang wala siyang kapangyarihan. Paano ko kayo maipagtatanggol, anak? Bulong ng kanyang kaluluwa. Nararamdaman niya ang presensya ni Javier sa kusina, at nang magtagpo ang kanilang mga mata, umiwas ito. Ang mukha ni Javier ay puno ng pag-aatubili, ng pagkakasala. Sinubukan niyang magsalita. Roxanne, hindi na tayo para sa isa't isa. Ngunit ang kanyang boses ay walang laman, parang hangin na nagdaan. Walang sakit, walang lungkot, tanging isang walang pakialam na pagtalikod. Parang libo-libong karayom ang tumusok sa puso ni Roxanne, ngunit nanatili siyang tahimik. Wala siyang lakas na magsalita, tanging ang sakit ang nagpapabigat sa kanyang dila. Biglang sumulpot si Doña Esmeralda, may ngiti ng tagumpay sa kanyang labi na tila yelo. Umalis ka na, Roxanne. Ngayon na. Si Leo, sa amin na siya. Walang karapatan ang isang hamak na tulad mo na magpalaki ng Elizondo. Ang mga salitang yun ay nagpalamig sa buong katawan ni Roxanne. Tila yelo ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya, naging bato siya. Walang kagalaw-galaw. Hindi alam ni Roxanne kung paano siya nakatayo. Hinila siya palabas ng bahay. Ang kanyang mga gamit ay itinapon. Ang lahat ng pag-asa, ang lahat ng pangarap ay nawasak. Nahulog ang maliit na kahon ng lata ni Inay sa sahig. Pinilit niyang abutin yon. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding desperasyon. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Lumabas ang isang mahinang bulong. Leo, anak ko. Ang kanyang boses, parang putol na hibla ng sinulid, ay nagtanong sa kalawakan, ito na ba ang wakas ng lahat ng pag-asa?
Inilabas si Roxanne mula sa mansyon ng mga Elizondo. Tanging ang ilang lumang damit at ang kahon ng lata ni inay ang kanyang tangi. Sumara ang mga pintuan sa likod niya at ang tunog nito ay tila nagpalubog sa kanyang mundo sa pinakamalalim na hukay ng kadiliman. Nag-iisa siyang nakatayo sa malamig na gabi. Walang patutunguhan, walang kaibigan na malalapitan. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat habang naglalakad siya sa mga lansangan ng Maynila. Walang direksyon, ang bawat paggalaw ay tila naglalayo sa kanya mula sa kanyang anak at sa nakaraang tila isang masamang panaginip. Ang lamig ng hangin ay kumakain sa kanyang buto, ngunit mas matindi ang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Sa kabila ng matinding kawalan ng pag-asa, isang munting ilaw ang lumitaw sa kanyang dilim. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa mataong palengke, nanlilimahid at nanlalata, nakita siya ni Ate Bebang, isang tindera ng gulay na may busilak na puso. Naawa si Bebang kay Roxanne at agad itong inalok ng mainit na kape at tinapay. Tahimik na nakinig si Bebang sa kwento ni Roxanne na puno ng pait at kawalan ng katarungan. "Dito ka muna, iha. Sa maliit lang na silid ko, magkasya tayo," sabi ni Bebang. Ang boses ay puno ng pagmamalasakit. Binigyan siya ng matanda ng isang sulok upang matulog at ilang maliliit na trabaho sa palengke upang may pagkakitaan. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang siya ay paalisin, naramdaman ni Roxanne na hindi siya lubusang nag-iisa. Tuwing gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng paggawa sa palengke, si Roxanne ay umuuwi sa maliit na silid ni Bebang. Nakaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang kahon ng lata, ang tanging alaala ng kanyang nakaraan at ng kanyang ina. Ang larawan ni Leo ay laging nasa kanyang isip. Bawat batang lalaki na nakikita niya sa kalye ay agad niyang naiuugnay sa kanyang anak. Madalas, palihim siyang lumalapit sa mansyon ng mga Elizondo, nagtatago sa dilim, umaasang masilayan kahit anino lang ni Leo. Ngunit laging may mga gwardya na nagpapalayas sa kanya. Ang kanilang mga tingin ay puno ng paghamak. Ang bawat pagtatangka ay nagtatapos sa pagkabigo. At ang sakit ng pagkawala ni Leo ay lalo lang lumalalim sa kanyang puso. Ang bawat gabi ay puno ng luha at panalangin para sa kaligtasan at kapakanan ng kanyang anak na tila nagiging isang matamis na kirot. Isang gabing umuulan, habang ang tunog ng patak ng ulan ay gumagapang sa bubong, si Roxanne ay nakahiga, gising na gising. Ang kahon ng lata ay nasa tabi niya, tinitigan niya ito ng matagal. Naalala niya ang kanyang ina, kung paano nito pinahahalagahan ang kahong yon. Ngunit hindi kailanman na ipaliwanag ng kanyang ina kung bakit. Ang mga alaala ay bumalik. Ang mga araw na inihahanda ng kanyang ina, ang baon niya gamit ang kahon, puno ng pagmamahal na tila nararamdaman pa rin niya ngayon. Ngunit bakit tila may misteryong bumabalot sa kahong ito? Bakit ito ang tanging bagay na nais niyang maisama nang siya ay paalisin? Naghalo ang matamis na kirot ng mga alaala sa hindi maipaliwanag na pag-usisa. Habang hinahaplos ni Roxanne ang ibabaw ng kahon, naramdaman niya ang isang kakaibang gilid sa ilalim nito. Tila isang nakatagong siwang na hindi karaniwan sa disenyo ng isang simpleng kahon ng lata. May isang bagay na kakaiba, isang bagay na tila nakatago. Kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanya, isang munting kuryosidad na dahan-dahang pumalit sa kanyang kalungkutan. Maaari bang ang kahong ito, na tila walang halaga, ay may itinatagong mas mahalagang lihim? Ang isang munting sinag ng pag-asa ay nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Isang pag-asa na ang kahong ito ay maaaring maging susi sa isang bagay na magbabago sa kanyang kapalaran. O kahit man lang ay makatulong sa kanya na maunawaan ang kanyang nakaraan. Ang munting liwanag na ito ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa dilim ng kanyang pagdurusa. Sa gitna ng tahimik na gabi, habang ang lamig ay lumulukob sa kanilang maliit na silid, kinuha ni Roxanne ang lumang kahon ng lata. Ang kanyang puso
ay kumakaba, tila nagtatago ng isang malalim na misteryo. Sa matinding pag-iingat, dahan-dahan niyang sinubukang buksan ang kakaibang gilid na kanyang nakapa. Sa wakas, sumiwalat ang isang nakatagong siwang at doon, hindi isang simpleng sulat, kundi isang serye ng maliliit na bagay ang nakita niya. Isang kupas na litrato ng isang babaeng hindi niya kilala, ngunit may hawig sa kanyang ina noong kabataan nito. Isang lumang birth certificate na nakapangalan kay Stella Marie na may lumang address at isang munting susi na may kakaibang disenyo. Ang mga bagay na ito ay tila mga hiyas ng nakaraan. Bawat isa ay may kuwentong nais sabihin. Bumalik ang kanyang mga mata sa mga bagay na nakalatag sa kanyang palad. Hindi niya maunawaan kung sino si Stella Marie o kung bakit iningatan ng kanyang ina ang mga ito. Isang malaking tanong ang sumibol sa kanyang isip. Nagpaulit-ulit. Sino ka? Stella Marie. Bakit nasa iyo ang mga ito, nanay? Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinaplos ang pangalan sa birth certificate. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa mga posibilidad na hindi niya kailanman naisip. Ang kanyang buong pagkatao ay tila kinukwestiyon ng mga bagong impormasyong ito. Sinubukan ni Roxanne na alalahanin ng kanyang ina ang kanyang nakaraan, ngunit lahat ay malabo at tila may takip. Ang kanyang ina ay laging tahimik tungkol sa kanilang pinagmulan, tanging ang mga kwento ng hirap sa probinsya ang kanyang naaalala. Hindi kailanman nabanggit ang anumang Stella Marie o anumang koneksyon sa isang pamilyang tila malayo sa kanilang simpleng buhay. Ang bawat alaala ay tila nagtatago ng isang bahagi ng katotohanan na hindi pa niya lubusang nauunawaan. Ang kirot ng pagkawala ng kanyang ina ay lalo pang lumalalim dahil ngayon, meron pang mga tanong na walang sagot. Kinabukasan, habang nag-aayos sila ng paninda sa palengke, maingat na ibinahagi ni Roxanne ang kanyang mga natuklasan kay Ate Bebang. Ang matanda, na may malawak na karanasan sa buhay, ay agad na napansin na hindi ito ordinaryong bagay. Hindi ito biro, iha. May malaking kwento sa likod nito. Kailangan mong maghanap ng abogado. Payo ni Bebang, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pag-asa. Ang mga salita ni Bebang ay nagbigay ng kumpirmasyon sa nararamdaman ni Roxanne. Sa isang banda, naramdaman ni Roxanne ang isang munting pag-asa. Ang pagtuklas sa kanyang nakaraan ay maaaring magbigay sa kanya ng pag-unawa sa kanyang sarili at sa kanyang ina, at marahil isang paraan upang makabangon muli. Sa kabilang banda, nanginginig siya sa takot sa maaaring matuklasan. Paano kung ang mga lihim na ito ay masakit? Paano kung ito ay makakaapekto kay Leo, ang kanyang anak na tanging sandigan? Ang kanyang puso ay nababahala sa mga posibilidad, ngunit ang pag-asang makahanap ng katotohanan ay mas matimbang. Sinunod ni Roxanne ang payo ni Ate Bebang. Sa sumunod na mga araw, naglakbay siya sa iba't ibang opisina ng abogado sa labas ng sentro ng Maynila. Naghahanap ng sino mang handang tumulong sa kanya sa mababang halaga. Ngunit ang kanyang hitsura, galing sa palengke, may simpleng kasuotan at halos walang pera, ay laging sinasalubong ng malamig na pagtanggap. Maraming abogadong tumanggi. Ang iba ay nagbigay ng malaking bayarin na hindi niya kayang bayaran. Masyadong komplikado ang kaso mo, Ginang. Malaki ang kalaban mo. Madalas na maririnig niyang sabi na tila nagpapahiwatig na wala siyang pag-asa. Bawat pagtanggi ay nagpapalalim sa kanyang pagkabigo at pakiramdam niya ay lalo siyang nauubusan ng pag-asa. Isang hapon, habang naglalakad siya palabas mula sa isa pang opisina na tumanggi sa kanya, ang kanyang puso ay mabigat at puno ng hinanakit. Hindi niya napansin ang isang lalaking papalabas din sa pinto. Nagkabanggaan sila. Bumagsak ang mga papeles ni Roxanne sa semento, kasama na ang kupas na litrato at ang lumang birth certificate. Mabilis na lumuhod ang lalaki upang tulungan siyang pulutin ang mga ito. Doon sila nagkatitigan. Ang lalaki ay may matanggos na ilong at malalim na mga mata na tila may lihim ding pinagdadaanan.
Siya si Adrian, isang abogado na papauwi na sana. Nakita ni Adrian ang pagkabigo sa mukha ni Roxanne at ang kakaibang mga dokumento na nahulog mula sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang isang bahagyang kuryosidad at kaunting habag. May isang bagay sa mga mata ni Roxanne, isang malalim na kalungkutan na nagpaalala sa kanya ng kanyang sariling ina. Isang babaeng minsan ding niloko at sinaktan ng mga mayayaman. "Ayos lang po ba kayo, ginang?" tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay malumanay. "Halika po, sa opisina ko muna tayo. Hindi ito lugar para pag-usapan ng problema." Inalok niya si Roxanne na sumama sa kanyang opisina na tila isang munting kanlungan mula sa magulong mundo. Doon sa loob ng opisina ni Adrian, nagsimulang magsalita si Roxanne. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa pagpapaalis sa kanya ng mga Elizondo, ang pagkawala ni Leo, hanggang sa misteryosong kahon ng lata at ang mga nakitang dokumento. Habang nagsasalita siya, naramdaman niya ang isang ginhawa na matagal nang nawawala. Si Adrian ay nakikinig ng mabuti. Ang kanyang mga mata ay matalim at seryoso, walang paghuhusga. Sa bawat detalye na sinasabi ni Roxanne, tila mayroong pag-unawa na sumisibol sa mukha ni Adrian na tila siya mismo ay may alam sa ganitong uri ng pait. Matapos ang mahabang kwentuhan, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Nag-isip si Adrian. Ang kaso ni Roxanne ay komplikado, puno ng misteryo at malalaking kalaban. Ngunit sa kwento ni Roxanne, nakita niya ang kanyang sariling nakaraan. "Ginang," sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay matatag. "Hindi po ito madali. Ngunit tutulungan ko po kayo, hindi dahil sa pera, kundi dahil may isang bagay sa kwento ninyo na tumatagos sa puso ko. May sarili din akong dahilan." Ang mga salitang yon ay tila musika sa tainga ni Roxanne, isang himig ng pag-asa na matagal na niyang hinahanap. Sa tahimik na opisina ni Adrian, habang ang haring araw ay unti-unting lumulubog at ang liwanag nito ay sumasalat sa mga dingding, ikinuwento ni Adrian ang kanyang sariling kwento na tila isang anino mula sa nakaraan. "Ang aking ina." Simula ni Kana, ang kanyang boses ay bahagyang nagbabago. "Ay minsan ding niloko at ginamit ng isang makapangyarihang pamilya. Kinuha ang lahat sa kanya, iniwan siyang walang-wala. Hindi ko siya natulungan noon at iyon ang pinakamalaking sugat sa puso ko." Ang kanyang mga mata ay lumayo, tila nakatingin sa isang malayong alaala, puno ng sakit at pagsisisi. Nakinig si Roxanne ng buong puso at naramdaman niya ang isang malalim na koneksyon kay Adrian. Hindi lamang dahil sa pareho nilang dinanas ang pait ng pagtataksil ng mga mayayaman, kundi dahil sa pagiging tapat ni Adrian sa kanyang sariling sugat. Naintindihan ni Roxanne na ang tulong na inaalok niya ay hindi dahil sa pera o sa pagnanais ng kasikatan, kundi dahil sa isang mas malalim na dahilan, ang paghahanap ng katarungan para sa kanyang ina sa pamamagitan ng pagtulong kay Roxanne. Sa sandaling iyon, ang huling bahid ng pagdududa sa puso ni Roxanne ay naglaho. Nagsimula silang magplano. Ipinapaliwanag ni Adrian ang kanilang magiging estratehiya. "Sisismulan natin sa birth certificate at sa lumang address, Roxanne. Ang mga ito ang magiging susi." Tinuruan niya si Roxanne kung paano maghanap ng impormasyon ng lihim, kung paano magtanong ng walang pagdududa, at kung paano manatiling ligtas. Araw-araw, nagpupulong sila. Pinag-aaralan ng bawat detalye, bawat pahina ng lumang hatki na nasa loob ng kahon ng lata. Naghahanap ng mga pahiwatig. Ang munting susi ay laging nasa mesa. Isang paalala ng isang misteryong naghihintay na malutas. Isang hapon, habang naglalakad sila patungo sa lumang address na nakasulat sa birth certificate, isang bahay na halos gumuho na, puno ng damo at alikabok. Nagpakita ang isang itim na sasakyan. Nagmamadaling dumaan ito, ngunit ang driver ay tumingin sa kanila nang may pagdududa, tila may kakaiba sa kanilang presensya doon.
Hindi nila alam, ito ang sasakyan ni Isabel, ang kapatid ni Javier, na nagkataong dumaan. Naramdaman ni Roxanne ang isang kakaibang kutob, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagmamasid. Sa kabilang dako, tinawagan ni Isabel si Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Inay, may nakita akong 2 tao sa lumang bahay ng lola ni Roxanne. May inaalam sila sa nakaraan, sabi ni Isabel. Hindi gaanong nagbigay pansin si Doña Esmeralda sa simula. Iniisip na wala itong magagawa. Ngunit ang mga salita ni Isabel ay nagtanim ng munting buto ng pagdududa sa kanyang isip, isang buto na unti-unting lalago. Sa opisina ni Adrian, na ngayon ay tila isang kuta ng mga lihim, pinag-aralan nilang mabuti ang punit-punit na litrato ng pamilya. Ipinagpalagay ni Adrian na ang lalaking nasa litrato ay maaaring ang tunay na ama ni Roxanne o isang napakahalagang kamag-anak ng kanyang ina. Ang munting susi na nakuha sa kahon ng lata ay laging nasa kanilang paningin, tila isang paalala na mayroon pang mga misteryong dapat malutas. Ang bawat detalye sa litrato, ang bawat kulubot sa papel, ay sinuri nilang mabuti, umaasang makahanap ng anumang pahiwatig. Hindi nagtagal, isang gabi, habang abala si Adrian sa pag-aaral ng mga dokumento, may nakapasok sa kanyang opisina. Nang bumalik siya, nakita niyang nagulo ang ilang papeles at may nawawalang mahahalagang dokumento na may kinalaman sa kaso. Hindi nila alam, si Isabel ang may kagagawan nito, na ngayon ay lalo pang nag-aalala sa kanilang ginagawa. Ngunit sa pagmamadali nito, naiwan niya ang litrato at ang munting susi. Dahil sa insidenteng ito, lalong nag-ingat si Adrian at mas naging maingat siya sa bawat galaw. Isang matinding tensyon ang bumalot sa kanila. Alam nilang mas malaki ang kalaban na kanilang kinakaharap. Isang hapon, habang naglalakad si Roxanne sa palengke, bigla siyang nakita ni Javier. Nagulat si Javier at halata ang pagtatangka niyang umiwas, ngunit huli na. Napansin ni Roxanne ang kaunting bahid ng pagkakasala at panghihinayang sa mga mata nito. Hindi na niya naramdaman ang dati matinding sakit, kundi isang malamig na pagtingin na tila naawa na lang sa kahinaan ni Javier. Ang sandaling iyon ay nagpakita ng malaking pagbabago sa puso ni Roxanne. Hindi na siya ang dating asawang mapagtiis. Hindi nagpatinag si Adrian. Sa pamamagitan ng malalim na paghahanap, natagpuan niya ang isang matandang babae sa lumang probinsya ng ina ni Roxanne. Isang matandang babae na may matatalas na alaala. Ikinuwento ng matanda ang mga malabong detalye tungkol sa ina ni Roxanne, na tila may nakaraan ito na mayaman bago pa man siya lumipat sa probinsya. May isang pamilya raw na hinahanap siya noon, bulong ng matanda, na tila natatakot sa kanyang sariling sinasabi. Ang bawat salita ay nagdagdag sa misteryo, nagbukas ng panibagong pintuan sa nakaraan. Habang iniisa-isa ang mga bagong impormasyon, napansin ni Adrian ang kakaibang disenyo ng munting susi. Pagkatapos ng masusing paghahanap, natuklasan niya na ang susi ay perpektong tugma sa isang safety deposit box sa isang lumang bangko na nabanggit ng matanda sa probinsya. Ang tibok ng puso ni Roxanne ay bumilis. Ang lahat ng mga pahiwatig ay tila unti-unting nagtutugma, nagtuturo sa isang mas malaking lihim na nakatago. Ang pag-asa ay lalong lumakas, ngunit kasabay nito ang pag-aalala. Ang mga kamay ni Roxanne ay nanginginig habang inilalagay ni Adrian ang munting susi sa butas ng safety deposit box. Sa isang malumanay na tunog, bumukas ang kahon, nagbubunyag ng mga nakatagong lihim. Sa loob ay hindi lamang isang simpleng sulat, kundi isang lumang testamento, isang diary, at ilang legal na dokumento. Mabilis na sinuri ni Adrian ang mga papel at ang kanyang mukha ay nagbago. Roxanne, ang boses niya ay bahagyang nagulat. Ito ay testamento ng isang bilyonaryo na matagal nang pumanaw. Iniwan niya ang kanyang yaman sa isang anak na babae na ang pangalan ay Stella Marie. Napatulala si Roxanne.
Hindi niya mapaniwalaan ang kanyang naririnig. Si Stella Marie, ang pangalan sa birth certificate. Ang kanyang ina, ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ipinapaliwanag ni Adrian ang lahat. Si Stella Marie ang kanyang ina at si Roxanne ang tanging tagapagmana ng isang napakalaking yaman. Ang kanyang ina ay niloko at inagawan ng isang malapit na kamag-anak. Hindi ito tungkol sa isang masamang panaginip. Ito ay ang kanyang tunay na nakaraan. Ang luha ni Roxanne ay dumaloy, hindi dahil sa saya, kundi dahil sa matinding pagkabigla at isang malalim na sakit sa pagkaunawa sa pinagdaanan ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay nabasag para sa ina na tahimik na nagdusa. Habang pinipilit ni Roxanne na iproseso ang nakakagulat na impormasyon, nagsimulang kumilos si Adrian. Agad siyang nakipag-ugnayan sa mga dating abogado ng pumanaw na bilyonaryo upang kumpirmahin ang lahat ng impormasyon. Ang balita tungkol sa nawawalang tagapagmana ay nagsimulang kumalat ng palihim sa mundo ng mga abogado at mayayamang pamilya. Isang bagong simula ang tila nagbubukas para kay Roxanne, ngunit kasama nito ang matinding hamon. Sa mansyon ng mga Elizondo, narinig ni Isabel ang mga usap-usapan. Sa pag-aalala, agad niyang tinawagan si Doña Esmeralda. Inay, may kumakalat na balita. Si Roxanne, siya raw ang nawawalang tagapagmana ng isang bilyonaryo. Sa simula, hindi pinaniwalaan ni Doña Esmeralda, iniisip na isa lamang itong kalokohan. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang mukha ay namutla. Napagtanto niyang ang kanilang ginawa kay Roxanne ay isang malaking pagkakamali, isang desisyon na maaaring magpabagsak sa kanilang pamilya. Nagsimulang magplano si Doña Esmeralda kung paano mapipigilan si Roxanne. Ang estranghero, isang matandang lalaki na dating tagapangalaga ng ari-arian ng pamilya ni Roxanne, ay nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Ikinuwento niya ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang tunay na ama ni Roxanne ay hindi namatay ng natural, kundi sinadya ng isang kasosyo sa negosyo na may malalim na koneksyon sa pamilya Elizondo. Ang kanyang pagkamatay ay binalot ng misteryo at ang katotohanan ay pinagtakpan sa loob ng maraming taon. Ang bawat salita ng matanda ay tila tumutusok sa puso ni Roxanne, nagbubukas ng panibagong sugat. Napasigaw si Roxanne sa matinding galit at pighati. Hindi lamang ang kanyang ina ang biktima, kundi maging ang kanyang ama, mga biktima ng kasakiman at kalupitan. Ang kanyang puso ay kumulo sa puot, at isang matinding determinasyon ang sumiklab sa kanyang mga mata. Babayaran nila ang lahat. Bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng galit na hindi niya kailanman naramdaman. Mananagot ang mga Elizondo. Sinubukan ni Adrian na pakalmahin si Roxanne, hinawakan ang kanyang balikat. Kailangan nating maging matalino, Roxanne. Ang katarungan ang pinakamabuting panlunas. Ang mga salita ni Adrian ay tila tubig na nagpapalamig sa nag-aalab na galit sa kanyang puso, na nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang maging matatag at focused. Hindi ito oras para sa emosyon, kundi para sa estratehiya. Kinabukasan, narinig nila na magkakaroon ng isang malaking charity event, ang pamilya Elizondo, sa probinsya ni Roxanne, isang pagtatangka upang pagandahin ang kanilang nasirang reputasyon. Ngunit alam ni Roxanne na ito ay isang pagkakataon upang makita ang kanilang mapanlinlang na kasinungalingan. Kasama si Adrian, nagtungo sila sa pista, na ngayon ay puno ng kulay at ingay, ngunit sa mata ni Roxanne, puno ito ng pagpapaimbabaw. Sa gitna ng pagdiriwang, habang nagbibigay si Doña Esmeralda ng kanyang mapanlinlang na talumpati, nakita niya si Roxanne sa gitna ng karamihan. Ang ngiti sa labi ni Doña Esmeralda ay naglaho, napalitan ng isang mapanlait na tingin. Ikaw, ang hamak na asawang itinapon, ang walang silbing manggugulo. Bakit ka narito? Sigaw ni Doña Esmeralda. Ang kanyang boses ay puno ng puot.
na tila nagpapakita sa lahat ng tao ang kanyang paghahamak kay Roxanne. Tahimik na nakatayo si Roxanne, hindi natatakot. Ang kanyang mga mata ay matapang na nakatingin kay Doña Esmeralda. Nakita niya si Javier na nakayuko, ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan. Sa kabila ng matinding kahihiyan, nanatili si Roxanne na matatag. Nabatid niya na ito ang kanyang pagkakataon upang makita ang tunay na kulay ng mga Elizondo at lalong pinatibay ang kanyang determinasyon. Hindi na siya ang dating Roxanne na madaling masaktan. Ngayon, siya ay isang Roxanne na handang lumaban. Pagkatapos ng insidente sa pista, ang galit ay hindi nawala, kundi naging gasolina sa loob ni Roxanne. Alam niyang hindi siya maaaring magpatalo. Kinailangan niyang protektahan si Leo at para magawa yon, kailangan niyang maging mas malakas, mas matalino, at mas determinado kaysa kay Doña Esmeralda. Huminga siya ng malalim at tiningnan si Adrian na nagpakita ng suporta at pagtitiwala. Babawiin ko ang anak ko. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. Nang gabing iyon, nagsimula siyang magbago, hindi lang sa panlabas na anyo, kundi sa kanyang isip. Sa tulong ni Adrian, nag-aral siya ng batas, ng negosyo, at kung paano kontrolin ang kanyang emosyon. Ang dating Roxanne, na palaging nakadepende sa iba, ay natutong tumayo sa kanyang sariling mga paa. Naging isang babae siya na may layunin, isang babaeng handang lumaban para sa kanyang anak at para sa kanyang karapatan. Isang araw, inayos ni Adrian ang isang pagkikita sa pagitan ni Roxanne at ni Javier. Nagulat si Javier sa kanyang nakita. Si Roxanne, hindi na ang babaeng kilala niya. Siya ay matatag, may tiwala sa sarili, at may matalas na tingin. Tinanong ni Roxanne si Javier tungkol sa kanyang kaduwagan, tungkol sa kanyang mga pangako, at tungkol sa kung paano niya siya itinulak sa ganitong kalagayan. Ang bawat tanong ay tila kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso. Si Javier, puno ng pagsisisi at paghihirap, ay hindi makatingin kay Roxanne. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad, ngunit huli na ang lahat. Alam niyang nasira niya ang lahat at walang paraan upang maibalik ang nakaraan. Sa kanyang kahinaan, nagawa niyang saktan ang babaeng minahal niya at ang anak niya. Nagbulong siya ng mga panghihinayang, mga salita na walang kabuluhan. Sa kabilang dako, si Doña Esmeralda at si Isabel ay nagsimulang magpanik. Napagtanto nila ang bigat ng kanilang ginawa nang malaman ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Roxanne. Sinubukan nilang pigilan ang pagkalat ng balita, sinubukan nilang sirain ang reputasyon ni Roxanne, ngunit lahat ng kanilang pagsisikap ay nauwi sa wala. Ang katotohanan ay lumalabas na at wala silang magawa para pigilan ito. Habang papalapit ang paglilitis, nakatanggap si Roxanne ng isang mensahe. Isang babala na hindi siya dapat ituloy ang kaso. Ipinapahiwatig sa kanya na may masamang mangyayari, ngunit hindi siya natakot. Mas lalo pa siyang naging matatag. Nagdesisyon siyang harapin ang mga Elizondo ng harapan at panindigan ang karapatan niya at ng kanyang anak. Alam niyang ito ay isang mahabang laban, ngunit handa siyang lumaban hanggang sa huli. Dumating ang araw ng pagdinig. Ang korte ay puno ng mga tao, mga mamamahayag, at mga taga-suporta. Ang lahat ay naghihintay na malaman ang katotohanan tungkol kay Roxanne at sa kanyang pag-aangkin sa yaman ng mga yumaong bilyonaryo. Sa isang sulok, nakatayo si Roxanne, puno ng determinasyon. Sa kabilang sulok, si Doña Esmeralda at si Javier, ang kanilang mga mukha ay puno ng tensyon. Nagsimula ang paglilitis. Ipinresenta ni Adrian ang mga paunang ebidensya tungkol sa karapatan ni Roxanne sa mana na nagdulot ng sorpresa sa hukuman at sa mga naroroon. Ang bawat dokumento, bawat litrato, bawat patotoo ay tila nagpapatunay na tama si Roxanne. Sinubukan ni Doña Esmeralda at ng kanyang abogado na itanggi ang lahat. Sinasabing si Roxanne ay isang impostor. Sinubukan nilang siraan ang kanyang pagkatao. Sinabing gusto lamang niya ang pera. Si Javier ay tahimik lang. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding pag-aalala.
ngunit wala silang magawa upang pigilan ang ebidensya na lumalabas laban sa kanila. Sa isang dramatikong sandali, inihayag ni Adrian ang testamento at iba pang dokumento na nagpapatunay na si Roxanne ang tunay na tagapagmana ng yaman ng bilyonaryo. Ang buong silid ay napuno ng bulungan at sorpresa. Ang bawat mata ay nakatuon kay Roxanne na ngayon ay tila nagliliwanag sa bagong katotohanan. Sa wakas, tumayo si Roxanne. Sa isang boses na kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan, ikinuwento niya ang kwento ng kanyang ina, ang hirap na dinanas nito, at kung paano siya trinato ng pamilya Elizondo. Sinabi niya na hindi lamang niya inaangkin ang mana, kundi kinukuha niya ang katarungan para sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng bawat isa, lalo na kay Javier, na ngayon ay lubusang nagsisisi. Bagamat maraming nagduda sa simula, ang kanyang kwento at ang hindi mapasusubaliang ebidensya ay umantig sa publiko at sa media. Nabatid nila na si Roxanne ay hindi lamang isang mahirap na babae na naghahanap ng kayamanan, kundi isang babae na naghahanap ng katarungan. Matapos ihayag ang kanyang tunay na pagkatao sa korte, ang buhay ni Roxanne ay nagbago ng lubusan. Ang pamilya Elizondo ay nahaharap sa matinding presyon mula sa media at sa publiko. Ang kanilang reputasyon ay nasira at ang kanilang mga koneksyon ay nagsimulang humina. Sinubukan ni Doña Esmeralda na ayusin ang sitwasyon, ngunit walang nagawa. Sa kabilang banda, nagsimulang tanggapin ni Roxanne ang kanyang mana. Pinag-aralan niyang mabuti ang negosyo ng kanyang pamilya, nakipagkita sa mga empleyado, at pinatunayan na hindi lamang siya may puso, kundi mayroon din siyang talino at galing. Hindi nagtagal, nakuha niya ang respeto ng lahat, at ang dating hamak na Roxanne ay naging isang babaeng may malaking kapangyarihan. Sa gitna ng lahat ng ito, nagkaroon ng pagkakataon sina Adrian at Roxanne na magkaroon ng ilang sandali para sa isa't isa. Ipinahayag ni Adrian ang kanyang paghanga kay Roxanne hindi lamang sa kanyang kagandahan, kundi sa kanyang katatagan at kabutihan. Nagkaroon ng isang magaan na halik na tila nagpapahiwatig ng bagong relasyon na namumuo sa pagitan nila. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Si Isabel, na puno ng galit at desperasyon, ay nagplano ng isang masamang bagay, ang dukutin si Leo upang pilitin si Roxanne na umatras sa kaso. Sinubukan niyang lapitan si Leo sa pamamagitan ng kanilang kasambahay. Naghinala si Roxanne, naramdaman niyang may hindi maganda. Alam niyang hindi basta-basta susuko ang pamilya Elizondo. Nagdagdag siya ng seguridad kay Leo. Hindi nagpapabaya kahit isang segundo. Agad na nakatanggap si Roxanne ng text message at mga litrato ni Leo na nagpapakitang hawak siya ni Isabel. Hiniling ni Isabel na bawiin ni Roxanne ang kanyang kaso kung hindi ay mapapahamak si Leo. Ang puso ni Roxanne ay pumipintig sa takot. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring magpadala sa takot. Kinailangan niyang maging matatag para kay Leo. Kasama si Adrian, agad silang nagsumbong sa pulis at bumuo ng isang lihim na plano para iligtas si Leo nang hindi sinusunod ang mga kahilingan ni Isabel. Alam nilang anumang pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng kapahamakan kay Leo. Kumilos sila ng mabilis at maingat, sinusundan ang bawat pahiwatig. Sa korte, nagaganap ang paglilitis tungkol sa kustodiya ni Leo. Si Doña Esmeralda at Javier, na walang alam tungkol sa aksyon ni Isabel, ay sinubukan siyang siraan, sinasabing hindi siya kayang alagaan si Leo. Nagpakita sila ng mga kasinungalingan at mga gawa-gawang kwento. Sinusubukang kumbinsihin ang hukuman na si Roxanne ay hindi karapat-dapat na maging ina. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, nagpakita si Adrian ng ebidensya tungkol sa pagdukot ni Isabel kay Leo. At ang planong pag-blackmail, ang buong silid ay nagulat. Si Doña Esmeralda at Javier ay hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Ang plano ni Isabel ay nabunyag, nagdulot ng kaguluhan at pagkabahala. Sa sandali ng paglilinaw, si Javier
na ngayon ay napagtanto ang kalupitan ni Isabel at ang katotohanan tungkol sa kanyang ina, ay tumayo. Humingi siya ng tawad kay Roxanne. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at kinonde na ang aksyon ni Isabel. Itinuro niya ang kinaroroonan ni Isabel, handang gawin ang lahat upang iligtas si Leo. Kasunod ng impormasyon ni Javier, ang pulis, sa tulong ni Adrian, ay sumugod sa lugar kung saan ikinulong ni Isabel si Leo. Iniligtas nila si Leo ng ligtas at walang pinsala. Tumakbo si Roxanne para yakapin si Leo. Ang kanyang luha ay puno ng kaligayahan. Muling nagsama ang mag-ina pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihiwalay. Ang kanilang pagmamahalan ay nagtagumpay sa lahat. Sa wakas ay bumagsak ang imperyo ng mga Elizondo. Si Isabel, na puno ng galit at desperasyon, ay kinasuhan ng pagdukot at pagtatangkang pag-blackmail. Siya ay haharap sa hukuman at wala nang sinuman ang makakatulong sa kanya. Si Doña Esmeralda, sa kabilang banda, ay napagtanto na ang lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan ay walang kabuluhan. Napagtanto niyang ang kanyang pagmamahal sa kayamanan at posisyon ay sumira sa kanyang pamilya. Siya ngayon ay nag-iisa. Walang sino man ang sumusuporta sa kanya. Hindi lamang yan. Si Javier, na ngayon ay nagsisisi, ay nagdesisyong magpatotoo laban sa kanyang ina at kapatid. Inamin niya ang lahat ng kanyang mga pagkakamali. Handang gawin ang anumang upang makabawi kay Roxanne at kay Leo. Alam niyang mahirap itong gawin, ngunit determinasyon siyang baguhin ang kanyang buhay. Nangako si Adrian na tutulungan si Roxanne at si Javier. Alam niyang kailangan pa nilang harapin ang maraming pagsubok. Ngunit alam niya na sama-sama silang magtatagumpay. Alam niyang si Roxanne ay isang babaeng may matinding puso at kaluluwa. Sa lahat ng nangyari, hindi nakalimutan ni Roxanne na magpatawad. Nagkita sila ni Javier at, sa kabila ng lahat, pinatawad niya ito. Hindi dahil karapat-dapat si Javier dito, kundi para mapalaya ang kanyang puso mula sa puot at galit. Tapos na, Javier, sabi ni Roxanne. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Pinapatawad na kita, ngunit kailangan mong patunayan na karapat-dapat kang maging ama ni Leo. Nang tanungin siya kung ano ang mangyayari kay Doña Esmeralda, sinabi ni Roxanne na ipauubayan niya ito sa batas. Ngunit nagpahayag din siya ng pagkahabag para sa kanya. Nawala na ang lahat sa kanya, sabi ni Roxanne. Sana ay makita niya ang kanyang mga pagkakamali at matuto mula sa kanila. Mula sa isang biktima ng kawalan ng katarungan, si Roxanne ay naging isang tagapagtanggol ng mga naaapi. Ginamit niya ang kanyang bagong yaman upang tulungan ang iba. Nagtatag ng isang pundasyon upang bigyan ng kapangyarihan ang mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Naging simbolo siya ng pag-asa para sa maraming tao. Sa wakas, natagpuan ni Roxanne ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. Ang kanyang nakaraan, na puno ng sakit at kalungkutan, ay naging isang aral at isang inspirasyon. Napagtanto niya na ang tunay na mana ay hindi ang kayamanan, kundi ang kanyang puso, ang kanyang katatagan, at ang kanyang kakayahang magmahal at magpatawad. Habang lumilipas ang mga araw, lalong nakikita ang pagbagsak ng pamilya Elizondo. Si Isabel ay hinatulan at kailangang harapin ang parusa para sa kanyang mga krimen. Ang dating makapangyarihang pamilya ay walang magawa upang makaligtas sa matinding galit ng publiko. Si Doña Esmeralda, nawalan ng lahat, yaman, kapangyarihan at pamilya, ay natagpuan ang kanyang sarili na nag-iisa. Ang dating kagalang-galang na pangalan ay naging isang simbolo ng kasakiman at kalupitan. Ang mga dating kaibigan at kasosyo ay lumayo sa kanya at ang kanyang mundo ay naglaho. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Si Javier, sa kabilang banda, ay patuloy na nagbabago. Nagtrabaho siya ng husto upang suportahan ang kanyang sarili, determinado siyang maging isang mabuting ama kay Leo.
Dahan-dahan siyang nakakuha ng tiwala kay Roxanne na nakita ang kanyang tunay na pagsisisi. Sa gitna ng kaguluhan, hindi nakalimutan ni Roxanne ang kanyang pangako na tulungan ng iba. Ang pundasyon ni Roxanne na naglalayong bigyan ng kapangyarihan ang mga inaapi ay nagsimulang lumago, nagbibigay ng pag-asa at suporta sa maraming tao. Si Roxanne ay naging simbolo ng lakas at kabutihan. Sa wakas, naunawaan ni Roxanne na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pagkamit ng katarungan, kundi pati na rin sa paghahanap ng kaligayahan at kapayapaan. Siya, si Adrian at si Leo ay unti-unting bumubuo ng isang pamilya. Ang kanilang pagmamahalan at pagtitiwala sa isa't isa ay patuloy na lumalago. Bagong kabanata ng kanilang buhay ang kanilang bubuksan. Lumipas ang mga taon at si Roxanne ay namuhay ng simple ngunit makabuluhang buhay kasama sina Leo at Adrian. Hindi na siya nag-aalala tungkol sa kayamanan o katayuan. Sa halip ay pinahahalagahan niya ang mga tunay na pagpapahalaga sa pamilya. Ang dating kahirapan ay naging isang paalala ng kanyang mga pinagdaanan at nagpalakas sa kanyang determinasyon na tumulong sa iba. Ang pag-asa ni Roxanne Foundation ay umunlad, tumutulong sa daan-daang kababaihan na makatakas mula sa pang-aabuso at muling makuha ang kanilang dignidad. Si Roxanne ay naging simbolo ng kapangyarihan at kabutihan. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng inspirasyon sa marami na nagpapakita na kahit sa pinakamadilim na panahon, may pag-asa pa ring makabangon muli. Si Javier, sa kanyang bahagi, ay patuloy na dumadalaw kay Leo. Pinatunayan niya na nagbago na siya, nagiging isang responsableng ama. Tinitiyak ni na Roxanne at Adrian na sina Javier at Leo ay nagkakaroon ng mga pribadong sandali upang mapalakas ang kanilang relasyon. Ang kanilang maliit na pamilya ay unti-unting nabubuo. Ang pagmamahalan ni na Roxanne at Adrian ay lumalim, batay sa paggalang, pag-unawa, at mature na pagmamahal. Walang mga engrandeng kilos, sa halip ay isang tahimik na pangako sa isa't isa. Ang kanilang pagmamahalan ay tumagal sa pagsubok ng panahon, mas tumitibay sa bawat araw na lumipas. Sa opisina ni Roxanne, nakatayo ang lumang kahon ng lata ng kanyang ina. Hindi na ito simbolo ng sakit o lihim, kundi isang paalala ng kanyang pinagmulan, ng lakas ng kanyang ina, at ng hindi kapani-paniwalang paglalakbay na kanyang pinuntahan. Ang kahon ng lata ay nakatayo roon bilang testamento ng kanyang katatagan at kapayapaan. Tumingin si Roxanne kay Leo na naglalaro sa hardin at napangiti. Natagpuan niya ang tunay na kapayapaan, hindi sa kayamanan, kundi sa pagmamahal, pagpapatawad, at kakayahang lumikha ng kanyang sariling kaligayahan. At sa kanyang puso, alam niyang ang bagong simula ay totoo. Ang halik ni Adrian sa noo ni Roxanne ay kasing tamis ng bukang liwayway sa kanilang bagong tahanan. Narito sila sa kanilang kusina. Ang mga piraso ng sinag ng araw ay sumasayaw sa mga dingding na pininturahan nila ng kulay kapayapaan. Naririnig niya ang mahinang tawanan mula sa sala. Si Leo, ang kanyang anak, na ngayon ay 15 taong gulang na, ay tila nakikipagkwentuhan kay Adrian. Isang kapayapaan na pinaghirapan nilang makuha. Isang kapayapaan na kasing halaga ng anumang kayamanan. Ngunit habang nakikita niya ang kanyang anak, si Leo, na naglalaro sa hardin kanina, isang pahiwatig ng nakaraan ang biglang nagpakaba sa kanya. Isang pahiwatig na ang katahimikan ay maaari lamang pansamantala. Ang mga tao na lumipas ay nagdala ng maraming pagpapagaling, ngunit ang mga anino ng nakaraan ay tila ayaw magpahinga. Nay, sino po ba talaga si Tito Javier? Ang tanong ni Leo. Ang kanyang tinig ay bahagyang nagbabago, puno ng pag-usisa na may halong pag-aalinlangan. Nakaupo si Roxanne sa mesa, nag-aayos ng mga papel na may logo ng kanilang foundation, isang simbolo ng pagbangon at pag-asa. Naririnig niya ang pagbigkas ng pangalan ng kanyang dating asawa at ang kanyang puso ay bahagyang kumirot. Isang pahiwatig ng sakit
na hindi pa tuluyang nawawala. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na ito. Si Tito Javier, siya ang dada mo, Leo. Dati, meron kaming pamilya, ngunit nagbago ang lahat. Sagot ni Roxanne. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may lungkot. Sinubukan niyang maging tapat, ngunit hindi magbigay ng sobrang detalye na makapagpapahirap sa damdamin ni Leo. Hindi nasiyahan si Leo sa sagot. Ang kanyang mga mata, na puno ng karunungan na higit pa sa kanyang edad, ay nakatuon kay Roxanne. Pero bakit po hindi natin siya nakakasama? Bakit po hindi niya ako kinukumusta? Sabi ni Lola Esmeralda noon. Sabi niya, hindi niya tayo gusto. Ang mga salitang iyon, na tila galing sa isang malabong alaala, ay nagbigay ng lamig sa hangin. Naalala ni Roxanne ang paghihirap na dinanas niya. Ang mga kasinungalingan na tinanggap niya. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang pinagdadaanan, anak. Mahalaga na ang mahal natin sa buhay ay malayo sa anumang gulo. Paliwanag ni Roxanne. Sinisikap na hindi magbigay ng negatibong pananaw tungkol kay Javier, ngunit hindi rin magtago ng katotohanan. Sa kabilang banda, si Adrian, na nasa kanyang lumang study room, ay tahimik na nagbubuklat ng mga lumang dokumento. Napansin niya ang isang kahon na gawa sa kahoy na babalutan ng alikabok na tila hindi nabubuksan sa loob ng maraming taon. Sa ibabaw nito, isang kakaibang wax seal ang nakalagay. Isang imahe ng isang agila na may nakatagong detalye. Naramdaman ni Adrian ang isang kuryosidad na hindi niya maipaliwanag. Ang selyong ito, ang kahon na ito, tila nagtatago ng isang bagay na matagal nang nakalimutan, isang bagay na maaring may kaugnayan sa kanyang nakaraan o sa nakaraan ng pamilya ni Roxanne. Nang makita ni Leo si Adrian, na hawak ang kahong iyon, agad siyang lumapit. Ano po yan? Tay Adrian? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-usisa. Napansin ni Adrian ang interes ni Leo. Pinakita niya ang kahon kay Leo. Hindi ko alam, anak. Matagal na itong nakatago dito. Mukhang may mahalagang bagay sa loob. Ang kanilang tingin ay nagtagpo. Parehong may damdamin ng paghahanap. Tila ang maliit na kahon na ito ang magiging susi sa isang bagong paglalakbay. Isang paglalakbay na maaaring magbubunyag ng mga lihim na matagal nang nakabaon. Habang pinagmamasdan ni Leo ang kahon na may kakaibang selyo, hindi niya maiwasang mapansin ang isang lumang piraso ng papel na bahagyang lumabas mula sa isang siwang. Kinuha niya ito ng maingat. Ito ay isang bahagi ng isang liham na ang mga salita ay tila nagpapahiwatig ng isang bagay na mas malaki, mas malalim. May kinalaman ng Lorenzo sa assassination plot. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng kilabot sa kanya. Sino si Lorenzo? At ano ang koneksyon nito sa kanilang pamilya? Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Isang bagong misteryo ang naghihintay na malutas. Isang misteryong tila bumubulong mula sa mga anino ng nakaraan. Sa malayong lugar, sa isang marangyang opisina na nababalutan ng anino ng kapangyarihan, nakaupo si Lorenzo Elizondo. Siya ay isang lalaking may matalim na tingin at ngiting tila nangaasar. Sa kanyang mesa, ang mga larawan ni Roxanne, Adrian, at lalo na ni Leo ay nakalatag. Ang mga ito ay hindi larawan ng paghanga, kundi mga mapa ng kanyang ambisyon. Naririnig niya ang mga balita tungkol sa pagbangon ni Roxanne, ang kanyang bagong katatagan at ang kanyang di umanong yaman. Ngunit para kay Lorenzo, ang yaman na iyon ay hindi nararapat sa kanya. Ang lahat ng iyan ay dapat sa akin. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng kasakiman. Alam niyang ang Elizondo clan ay may mga kasalanan, mga utang na hindi nabayaran, mga sikreto na nakabaon. At si Roxanne, na may dugong Elizondo pala, ay isang balakid lamang. Hindi nagtagal. Nagpadala si Lorenzo ng isang tauhan sa kanya. Isang lalaking may mukhang hindi kaaya-aya at mga mata na tila walang kaluluwa. Lorenzo, ang sabi ng lalaki,
Ang kanyang tinig ay mababa. Mayroon akong balita tungkol kay Javier. Mukhang nahihirapan siya ngayon. Nais niyang makita ulit ang anak niya, ngunit wala siyang sapat na pera. Ngumisi si Lorenzo. Ito ang kanyang pagkakataon. Mahusay, sabi ni Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Bigyan mo siya ng sapat na pera. Sapat para magawa niya ang gusto natin. Sabihin mo sa kanya, kailangan niyang maging ama ulit. Kailangan niya ng bagong pag-asa. Kailangan niya ng pag-asa na si Roxanne ay hindi pa rin handang ibigay sa kanya ang lahat. Ang plano ay nagsimulang mabuo. Isang plano na gagamit sa kahinaan ni Javier upang sirain ang kapayapaan ni Roxanne. Samantala, sa tahimik na pag-aaral ni Adrian, patuloy niyang sinisiyasat ang nakaraan. Ang pangalan ni Lorenzo ay lumalabas sa mga lumang papeles, nauugnay sa mga transaksyon na hindi malinaw, mga kontrata na tila may pandaraya. May mga pahiwatig ng isang iskandalo, ng isang madilim na nakaraan na nagtatago sa likod ng imahe ng isang respetadong tao. Nakikita niya ang koneksyon ni Lorenzo sa mga lumang kaaway ng kanyang mga magulang, mga taong gustong agawin ang yaman ng kanyang ina. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nagkukusa, ngunit kulang pa rin ang buong larawan. Si Roxanne naman, sa kanyang tahimik na pamumuhay, ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may pakiramdam siya na may isang bagay na hindi tama. Napansin niya ang mga pagbabago sa kilos ni Javier kapag nagkikita sila. Tila mas nagiging desperado ito, mas maraming tanong tungkol sa pera, mas malungkot ang mga mata. Kahit na alam niyang may mali sa nakaraan ni Javier, hindi niya akalain na ito ay magiging isang direktang banta sa kanilang kasalukuyan. Ang kanyang pag-aalala ay nagsimulang dumami. Tila may anino na gumagapang sa kanilang kapayapaan. Ang pera na ibinigay sa kanya ni Lorenzo ay tila nagbibigay ng pansamantalang ginhawa kay Javier. Ngunit ang bigat nito sa kanyang dibdib ay mas mabigat pa kaysa sa anumang halaga. Sa bawat piraso ng pera na kanyang ginagastos, isang bagong laruan para kay Leo na binili niya ng palihim, isang maliit na regalo para kay Roxanne na hindi niya maibigay. Mas lalo siyang binabalot ng kurot ng konsensya. Tinitigan niya ang larawan ni Leo na nasa kanyang wallet, ang batang tumatakbo sa hardin kasama si Adrian. Ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay tila parang mga batong bumabagsak sa kanyang puso. Anak ko? Bulong niya, ang kanyang tinig ay garalgal. Paano ko ibabawi ang lahat? Naramdaman niyang ang kanyang pagiging mahina ang nagdala sa kanya sa puntong ito. Ang kanyang takot na mawala si Leo ang nagtulak sa kanya na tanggapin ang tulong ni Lorenzo. Ngunit ngayon, alam niyang mali ang daan na tinatahak niya. Sa isang pagtatangkang makalapit kay Leo, nagpunta si Javier sa parke kung saan alam niyang madalas maglaro ang bata. Nang makita niya si Leo, agad siyang lumapit. Dala ang isang makulay na laruang kotse. Leo, anak ko, tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanais na muling makabuo ng koneksyon. Ngunit si Leo, na lumaki na ng walang presensya ni Javier, ay tumingin sa kanya na may halong pagtataka at pagkalito. Nakikita niya si Adrian na nagmamasid mula sa malayo, na nagbibigay ng espasyo ngunit laging handang sumuporta. Sino po kayo? Tanong ni Leo. Ang kanyang mga mata ay walang pagkilala. Ang mga salitang iyon ay parang yelo na tumusok sa puso ni Javier. Naramdaman niya ang sakit ng pagtanggi, ang bigat ng kanyang mga pagkukulang. Si Roxanne man ay nasa malayo, ngunit ramdam niya ang pagtingin nito, ang pag-aalala, at ang paghihintay kung ano ang gagawin ng kanyang anak. Nang gabing iyon, si Lorenzo ay muling kumontak kay Javier. Ang kanyang tinig ay hindi na puno ng pangako, kundi ng pagbabanta. Nabalitaan ko na medyo nanginginig ka na, Javier. Siguraduhin mong nandyan ka sa tamang tabi, sa tamang oras. Kung hindi, baka hindi na maging masaya ang paglalaro ni Leo sa susunod. Ang banta ay malinaw at mabigat. Naramdaman ni Javier ang kanyang sarili na naiipit sa dalawang pagpipilian,
ang mapunta sa tabi ng tama o ang mapunta sa kasamaan para sa kapakanan ng kanyang anak. Ang kanyang konsensya ay nakikipaglaban sa kanyang takot. Alam niyang mali ang ginagawa niya, ngunit ang takot para kay Leo ang nagpapalakas sa kanyang pag-aalinlangan. Samantala, napansin ni Adrian ang mga pagbabago kay Javier. Ang madalas na paggala nito, malapit sa kanilang bahay, ang biglaang pagbili nito ng mga mamahaling bagay para kay Leo at ang mga tingin nito na puno ng pag-aalala. Nagsimula siyang magduda. Hindi siya basta-basta nagtitiwala sa mga biglaang pagbabago ng puso, lalo na kung ito ay may kinalaman sa kanyang pamilya. Nagpasya siyang imbestigahan ng mas malalim ang mga kilos ni Javier. Sinusubaybayan ang bawat hakbang nito, naghahanap ng anumang pahiwatig ng katotohanan. Ang kanyang pagmamahal kay Roxanne at ang pangako niyang protektahan, sila ang nagtutulak sa kanya na maging mas maingat. Si Leo, na punong-puno ng kuryosidad na nanggagaling sa mga usap-usapan at sa kakaibang kilos ng mga nakakatanda sa paligid niya, ay nagsimulang magsaliksik. Sa mga oras na abala ang lahat, palihim siyang nagpupunta sa aklatan ng kanilang bahay, sinusuri ang mga lumang dyaryo at dokumento na nakatago sa ilalim ng mga estante. Bawat pahina ay nagbubunyag ng isang bagong piraso ng palaisipan. Natuklasan niya ang pangalan ng kanyang lolo at lola at ang madilim na kasaysayan ng pamilya Elizondo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot, ngunit din ng determinasyon na alamin ang katotohanan. Gusto niyang malaman kung sino ba talaga siya at bakit tila may mga sikreto na patuloy na bumabalot sa kanilang buhay. Sa isang pagkakataon, nang nagpasiya si Leo na pumunta sa parke mag-isa upang magmuni-muni, hindi niya namalayan na may nakasunod sa kanya. Isang lalaking nakasuot ng maitim na sombrero na ang mga mata ay walang emosyon, ang tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Ang bawat galaw ni Leo ay sinusubaybayan na para bang isang mahalagang target sa isang laro na hindi niya naiintindihan. Ang hangin ay tila mas lumamig at ang sikat ng araw ay humina na nagpapahiwatig ng papalapit na unos. Habang nagaganap ito, nakatanggap si Roxanne ng isang hindi nagpakilalang mensahe sa kanyang telepono. Isang simpleng text na nagsasabi, "Mag-ingat kayo. Hindi natutulog ang nakaraan." Ang mensahe ay walang pangalan, ngunit ang malamig na babala nito ay sapat na upang makaramdam si Roxanne ng pag-aalala. Tiningnan niya ang paligid ng kanilang tahanan, naisip niya ang kaligtasan ni Leo. Ipinakita niya ang mensahe kay Adrian at ang kanyang mukha ay agad na naging seryoso. Ang babalang ito ay isang patunay na may nag-aabang sa kanila, na ang kanilang mapayapang buhay ay nasa panganib. Bilang pag-iingat, dinoble ni na Roxanne at Adrian ang seguridad sa paligid ng bahay at lalo na para kay Leo. Hindi na siya pwedeng lumabas ng walang kasama at ang kanyang bawat pag-alis ay sinusubaybayan. Ngunit kahit pa sa lahat ng hakbang na ito, hindi nila matanggal ang pakiramdam ng pangamba. Ang mga gabi ay naging hindi mapakali. Ang bawat ingay ay nagpapagising sa kanilang pag-aalala. Alam nilang ang banta ay hindi simpleng nagmumula sa nakaraan, kundi ito ay buhay at handang umatake. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo, Roxanne. Ang bawat sentimeng hawak mo ay may bahid ng dugo na hindi mo kailanman mauunawaan. Ang tinig ni Lorenzo ay gumalaw sa loob ng silid ng korte na tila isang malamig na hangin galing sa libingan. Nakatayo siya doon, suot ang kanyang mamahaling Amerikana. Ang bawat galaw ay puno ng pagmamayabang na tila siya ang hari ng katarungan. Sa kabilang panig, si Roxanne ay nakaupo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang bawat tibok nito ay may dalang pangamba. Dahil hanggang sa sandaling iyon, hindi pa rin umuuwi si Leo. Ang maperang bango ng silid, ang amoy ng lumang kahoy at mga papeles ay naging nakakasakal para sa kanya.
Ang mithiin niyang kapayapaan ay tila isang marupok na baso na handa nang mabasag sa anumang sandali. Sa tabi niya, si Adrian ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga ebidensya. Ang kanyang mga mata ay matalas, walang bakas ng takot, ngunit sa kaloob-looban ay ramdam niya ang bigat ng laban na ito. Sinulyapan niya si Roxanne at hinawakan ng kamay nito sa ilalim ng mesa, isang tahimik na pangako na hindi niya ito pababayaan. Sa gitna ng tensyon, ang kanilang pagtitinginan ay nagsilbing tanging init sa napakalamig na silid. Alam ni Adrian na hindi lamang pera ang nakataya dito, kundi ang mismong kaluluwa ng pamilyang pilit nilang binuo. Pumasok si Javier, basang-basa ng pawis ang noo at balisa ang mga mata. Nang magtagpo ang tingin nila ni Lorenzo, tila may isang kuryenteng dumaan sa pagitan nila, isang lihim na kasunduan na puno ng takot. Napansin ni Roxanne ang panginginig ng mga kamay ni Javier habang kumukuha ito ng upuan. Ang dating lalaking pinangakuan siya ng habambuhay na pag-ibig ay isa na ngayong anino ng isang taong naguguluhan, naipit sa pagitan ng kanyang pamilya at ng demonyong nag-aalok ng huwad na kaligtasan. Bawat buntong hininga ni Javier ay tila isang pagsisisi na huli na para bigkasin. Nagsimula ang pagdinig at inilatag ni Lorenzo ang kanyang mga dokumento. Mga papel na tila may selyo ng nakaraan na pilit na binubuhay ang mga lumang utang ng pamilya ni Roxanne. Ipinamukha niya sa lahat na si Roxanne ay isang hamak na tagapagmana lamang na walang alam sa tunay na pinagmulan ng kanyang yaman. Ang bawat salita ni Lorenzo ay tila latigo na humahampas sa dangal ni Roxanne. Ngunit sa gitna ng mga paratang, tumayo si Adrian. Inilabas niya ang isang nangingitim na liham mula sa lumang kahon, isang katibayan ng pandarayang ginawa ni Lorenzo sa mga kumpanya ng pamilya ng bilyonaryo bago pa man ito pumanaw. Naging tahimik ang buong korte. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ugong ng aircon at ang mabigat na paghinga ni Doña Esmeralda na nasa likurang bahagi. Nagmamasid na parang isang buwitre. Ang tensyon ay tila isang hapit na kwerdas ng gitara na anumang sandali ay mapuputol. Tumingin si Lorenzo kay Javier, isang hudyat na puno ng banta. Alam ni Javier na ang kanyang sasabihin ang magpapasya sa kapalaran ng lahat. Ngunit ang takot para sa kaligtasan ni Leo ay mas matimbang kaysa sa katotohanan. Patawarin mo ako, Roxanne. Dahil sa kaduwagan ko, naging sandata ako ng taong nais sumira sa atin. Ang bulong na yon ni Javier ay tila isang nakalulunod na alon sa gitna ng katahimikan ng hallway ng korte. Habang nakasandal sa malamig na pader, hindi na magawang tumingin ni Javier sa mga mata ni Roxanne na punong-puno ng pighati at pangamba para kay Leo. Sa kabilang dako, si Roxanne ay nananatiling nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang yakap ang sarili, tila pinoprotektahan ang natitirang piraso ng kanyang puso. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang habambuhay na parusa para kay Javier. Bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay saksi sa bigat ng lihim na halos dumurog sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo ng sarili niyang mga pagkakamali. Naghihintay ng hatol sa gitna ng isang bagyong siya rin ang may gawa. Sa muling pagbubukas ng pagdinig, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpatahimik sa lahat. Imbes na maupo bilang saksi ni Lorenzo, lumakad si Javier patungo sa gitna ng korte. Ang kanyang bawat hakbang ay tila may kasamang tunog ng kadenang napuputol. Sa harap ng hukom, ang kanyang tinig na dati ay puno ng pag-aalinlangan ay naging matatag, bagaman may halong pait. Your Honor, nais ko pong maglahad ng katotohanan. Simula niya habang nararamdaman ang nakamamatay na tingin ni Lorenzo sa kanyang likuran. Ikinuwento ni Javier ang bawat detalye ng pananakot ni Lorenzo, ang pagbabanta sa buhay ni Leo, ang pag-aalok ng huwad na yaman, at ang pagmamanipula sa kanyang damdamin bilang isang ama. Ang bawat salita ay tila isang punyal na tumatama sa mapanlinlang na kuta ni Lorenzo.
Ang mukha ni Lorenzo ay unti-unting namula sa galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Hindi niya inaasahan na ang taong itinuturing niyang pinakamahina ay siya palang magpapabagsak sa kanyang mga plano. Kasinungalingan lahat ng yan. Wala siyang ebidensya. Sigaw ni Lorenzo. Ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasugatan. Ngunit hindi natinag si Javier. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinarinig ang isang recording ng usapan nila ni Lorenzo, isang pag-amin ng pagdukot at pagbabanta sa kaligtasan ni Leo. Ang silid ay napuno ng bulungan at ang tingin ng hukom ay naging kasing talas ng isang espada. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Roxanne ay napaupo. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay bumuhos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang munting sinag ng pag-asa. Nakita niya ang pagbabago kay Javier, ang pagbangon ng isang lalaking pilit na itinatama ang kanyang mga mali. Sa tabi niya, si Adrian ay nananatiling alerto. Ang kanyang isip ay mabilis na gumagana upang masiguradong hindi na makakatakas si Lorenzo sa batas. Ngunit habang tila panalo na sila sa loob ng korte, isang hindi inaasahang mensahe ang nagpaatras sa diwa ni Adrian. Ang kanyang telepono ay umilaw sa dilim, nagdadala ng isang katotohanang mas madilim pa sa anumang kasinungalingan ni Lorenzo. Hindi aksidente ang pagkamatay nila, Roxanne. Pinlano ang lahat ng ito bago pa man tayo ipanganak sa mundong ito. Ang mga salitang yun ni Adrian ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpatahimik sa buong silid ng kanyang opisina. Habang hawak niya ang nangingitim na death certificate ng kanyang mga magulang, ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bigat ng 20 taong paghahanap ng katarungan. Ang amoy ng lumang tinta at alikabok sa mga papeles ay naging amoy ng kamatayan para sa kanya. Naramdaman ni Roxanne ang panginginig ng mga kamay ni Adrian. Ang lalaking palaging nagsisilbing sandigan niya ay ngayon ay tila isang batang naliligaw sa gitna ng isang malupit na katotohanan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa pagitan ng kanilang mga tingin ay ang parehong hinagpis ng mga pusong pinagkaitan ng pagkakataong lumaki sa piling ng mga magulang. Dahan-dahang inilatag ni Adrian ang dokumento sa mesa, katabi ng lumang kahon ng lata ni Roxanne. Doon, sa ilalim ng liwanag ng desk lamp, ay naging malinaw ang lahat. Ang selyo ng agila na nasa wax ng kahon ni Roxanne ay kaparehong-kapareho ng marka sa likod ng mga papeles na nagdeklara sa pagkamatay ng mga magulang ni Adrian. The Eagle. It wasn't Lorenzo's personal mark. It was a signature of a silent partnership. Bulong ni Adrian, ang kanyang tinig ay puno ng pait. Napagtanto nila na si Lorenzo ay hindi ang utak, kundi isang kasabwat lamang na itinalaga upang burahin ang anumang bakas ng tunay na pamilya ni Roxanne habang ninanakaw ang kanilang ari-arian. Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila isang duguang bakas na nagtuturo sa isang mas malaking organisasyon na nagtatago sa anino ng lipunan. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Javier. Ang kanyang muka ay puno ng takot, ngunit may determinasyon. Adrian, Roxanne, kailangang umalis na kayo rito. Babala niya, ang kanyang paghinga ay mabilis at putol-putol. Ikinuwento ni Javier na bago pa man madakip si Lorenzo, may mga mensaheng ipinadala ito sa isang grupo na tinatawag na ang konsorsyum, ang mga tunay na may-ari ng selyo ng agila. Inamin ni Javier na habang nasa ilalim siya ng kapangyarihan ni Lorenzo, narinig niya ang tungkol sa isang paglilinis na gagawin kung sakaling mabuko ang kanilang mga sikreto. Sa kabila ng panganib sa kanyang sariling buhay, pinili ni Javier na bumalik upang protektahan ang kanyang pamilya. Isang huling pagtatangka na hilumin ang mga sugat na idinulot ng kanyang nakaraang kaduwagan, na balot ng nakabibinging katahimikan ng silid habang pinoproseso nila ang panganib. Ang bawat tunog ng bawat segundo sa orasan ay tila isang banta ng kamatayan. If they killed our parents to hide the truth,
They won't hesitate to do the same to us, mahinang sabi ni Roxanne, habang iniisip ang kaligtasan ni Leo na nasa ligtas na lugar. Naramdaman niya ang isang matinding pangamba na tila isang itim na ulap na lumulukob sa kanilang munting pag-asa. Ngunit sa gitna ng takot, humawak siya ng mahigpit sa kamay ni Adrian. Hindi tayo tatakbo, Adrian. Haharapin natin ito. Sa sandaling iyon, ang mga ilaw sa loob ng opisina ay biglang namatay. Iniwan sila sa gitna ng madilim na silid. Ang tanging liwanag ay ang nagmumula sa mga poses sa labas na nagpapakita ng mahahabang anino sa dingding. Naririnig nila ang mahina at dahan-dahang mga yapak sa labas ng pinto. Hindi yapak ng pulis, kundi yapak ng mga taong sanay sa pumatay ng tahimik. Ang tibok ng puso ni Roxanne ay tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na panganib. Tapos na ang laro, Adrian. Ang mga agila ay hindi marunong maawa sa mga tuta na katulad nyo. Ang boses ni Lorenzo ay tila isang kaskas ng tuyong dahon sa semento. Walang buhay, walang pakialam, at puno ng lason. Nakatayo siya sa pintuan ng opisina. Ang anino niya ay humahaba sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang baril na hawak niya ay nakaturo ng diretso sa dibdib ni Adrian. Ang bakal nito ay kumikinang ng malamig. Naramdaman ni Roxanne ang paghinto ng pag-ikot ng mundo. Ang bawat hininga niya ay tila naging bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang amoy ng takot at ang amoy ng luma at maalikabok na papeles ay naghalo. Lumilikha ng isang nakakasakal na atmosfera. Ang pangarap niya para sa isang payapang hapunan kasama si Leo ay biglang naglaho, napalitan ng isang madilim na katotohanang bawat segundo ay maaaring maging huli nila. Huwag silang saktan, Lorenzo. Ako ang kunin mo. Huwag sila. Ang sigaw na yon ay nanggaling kay Javier, na dahan-dahang tumayo sa harap ni na Roxanne at Adrian. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot na hinaluan ng isang bagong tuklas na katapangan. Tinitigan ni Javier si Lorenzo ng diretso sa mga mata. Isang tingin na wala ng bahid ng dati niyang kaduwagan. Naramdaman ni Roxanne ang isang matinding habag para sa lalaking dati niyang minahal. Nakita niya sa mga mata ni Javier ang isang pagnanais na burahin ang lahat ng kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng isang huling dakilang kilos. Sa gitna ng nakaambang kamatayan, ang pamilyang Elizondo ay tila nagkakaroon ng isang huling pagkakataon para sa dangal. Tumawa si Lorenzo, isang tawa na walang kagalakan. Ang isang huling bayani, huli na ang lahat, Javier. Ang konsorsyum ay wala nang pakialam sa'yo o sa akin. Ang kailangan lang nila ay ang katahimikan nyo. Habang hinihigpitan ni Lorenzo ang kanyang daliri sa gatilyo, biglang bumukas ang pintuan sa likuran niya. Si Leo, na hindi nakatiis at sumunod pala sa opisina dahil sa matinding kaba, ay nakatayo doon, nanlalaki ang mga mata sa takot. Tay Adrian! Nanay! Ang sigaw ng bata, isang tinig na puno ng inosenteng panganib. Ang presensya ni Leo ay tila isang kidlat na nagpagising sa lahat. Ang takot ni Roxanne ay naging isang mabangis na proteksyon. Handa siyang mamatay, basta huwag lang masaktan ang kanyang anak. Sa isang iglap, habang nakatuon ang atensyon ni Lorenzo kay Leo, kumilos si Javier. Sinunggaban niya si Lorenzo, ang kanilang mga katawan ay nagbuno sa dilim. Ang malakas na tunog ng pagputok ay bumasag sa katahimikan ng gabi, kasunod ng isang matalim na liwanag na tumagos sa dilim. Naramdaman ni Roxanne ang pagtilamsik ng init sa kanyang pisngi, habang ang tunog ng mabigat na pagbagsak ng katawan sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ito tunog ng tagumpay, kundi tunog ng isang buhay na nagtapos sa gitna ng pagsisisi. Ang bawat tibok ng puso ni Roxanne ay tila isang tanong na ayaw niyang marinig ang sagot. Napatakbo si Roxanne patungo kay Leo, niyakap ang bata ng mahigpit, habang si Adrian naman ay mabilis na nilapitan
ang dalawang lalaking nakahiga sa sahig. Ang katahimikang sumunod ay mas masakit pa kaysa sa tunog ng baril. Naririnig lamang ang hikbi ni Leo at ang mabilis na paghinga ni Adrian. Sa gitna ng dilim, ang selyo ng agila sa ibabaw ng mesa ay tila nanunuya, isang saksi sa dugong dumanak dahil sa isang pamanang puno ng sumpa. Ito na ba ang katapusan ng aming pagdurusa o simula lamang ng isang mas malalim na sugat? Bulong ng isip ni Roxanne, hindi sapat ang luha para hugasan ng dugo sa sahig ng aming nakaraan. Ang amoy ng gamot at ang nakabibinging katahimikan ng pasilyo ng ospital ay pumalit sa malakas na alingaw-ngaw ng putok sa opisina ni Adrian. Nakaupo si Roxanne sa matigas na silya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa puting pader na tila doon niya hinahanap ang mga sagot sa kanyang mga katanungan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang sa gitna ng putikan. Mabagal, pagod, at puno ng pighati. Naramdaman niya ang init ng kamay ni Adrian na humawak sa kanya. Isang tahimik na paalala na sa gitna ng pagkawasak, mayroon pa ring nananatili. Ang sikat ng bombilya sa kisame ay tila nanunuri, inilalantad ang bawat galos at bawat lamat sa kanyang pagkatao na dulot ng gabing iyon. Nanay, magiging maayos po ba si Dada? Ang tanong ni Leo, na nakabalot sa isang makapal na kumot sa tabi niya, ay tila isang kutsilyo na humiwa sa katahimikan. Tiningnan ni Roxanne ang kanyang anak. Ang inosenteng mukha ni Leo ay nabahira na ng takot na hindi kailanman dapat maranasan ng isang bata. Hinaplos niya ang buhok nito, sinisikap na itago ang panginginig ng kanyang sariling mga daliri. Lahat ng doktor ay ginagawa ang kanilang makakaya, anak. Ang iyong Dada, naging napakatapang niya para sa atin. Sagot ni Roxanne, ang kanyang boses ay garalgal sa emosyon. Sa loob-loob niya, may isang bahagi ng kanyang puso na muling nagbubukas para kay Javier, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang tao na sa wakas ay nahanap ang kanyang kaluluwa sa gitna ng apoy. Ang sakripisyo ni Javier ay naging isang tulay na nag-uugnay sa kanilang magulong kahapon tungo sa isang bukas na may pag-asa. Lumabas ang doktor mula sa silid ng operasyon. Ang mukha ay pagod, ngunit may dalang balita ng kaligtasan. Ligtas si Javier, bagaman ang kanyang katawan ay dumanas ng matinding pinsala. Naramdaman ni Roxanne ang isang malaking pasanin na nawala sa kanyang dibdib, na sinundan ng isang mahabang buntong hininga na tila naglalabas ng lahat ng laso ng nakaraang mga oras. Tumingin siya kay Adrian at sa kanilang mga mata ay nagtagpo ang isang pangako. Isang pangako na ang trahedyang ito ay hindi magiging katapusan, kundi isang pundasyon para sa mas matibay na bukas. Ang pagmamahal ni Adrian na nanatiling matatag sa kabila ng lahat ay nagsilbing angkla ni Roxanne sa gitna ng nagngangalit na dagat ng emosyon. Habang ang gabi ay unti-unting nagbibigay daan sa bukang liwayway, ang mga pulis ay nagbigay ng ulat tungkol sa pagkakaaresto kay Lorenzo at sa pagkakabuwag ng ilang bahagi ng kanyang operasyon. Ngunit alam ni Adrian na ang laban ay hindi pa tapos. Ang selyo ng Agila, ang tinatawag na consortium, ay nananatiling isang anino sa malayo. Habang pinagmamasdan niya si Roxanne at Leo na magkayakap sa silya, naramdaman niya ang isang matinding determinasyon. I will protect this family, no matter what it takes. Bulong niya sa sarili, habang ang liwanag ng umaga ay nagsisimulang sumilip sa bintana, nagbibigay ng bagong kulay sa mga pader ng ospital. Hindi pera ang tunay na pamana ni Inay, kundi ang kakayahang bumangon mula sa sarili mong pagkawasak. Ang mga salitang ito ay tila isang awit na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Roxanne habang pinagmamasdan niya ang dahan-dahang paglubog ng araw sa dalampasigan. Ang langit ay nababalutan ng kulay kahel at lila, mga kulay na tila nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang mahabang bagyo at ang pagsilang ng isang payapang gabi. Nararamdaman niya ang malambot na buhangin sa kanyang mga paa
at ang malamig na simoy ng dagat na humahaplos sa kanyang balat, na tila hinuhugasan ng lahat ng pait, takot at pagdurusa na dinanas niya sa loob ng maraming taon. Ang amoy ng alat ng dagat ay naging amoy ng kalayaan para sa kanya. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib, wala na ang kaba sa bawat tunog ng yapak. Ang natitira na lamang ay ang malalim na kapayapaan ng isang pusong sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tahanan. Sa tabi niya, nakaupo si Adrian. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Roxanne. Ang kanilang mga daliri ay magkahulugnay, isang simbolo ng kanilang hindi matitinag na pagsasama sa gitna ng mga pagsubok. Matapos ang huling paglilitis, kung saan tuluyang nabuwag ang konsorsyum at naharap sa habambuhay na pagkabilanggo si Lorenzo, nalaman nila ang buong katotohanan sa likod ng utang ni Esmeralda. Ito ay isang madilim na kasunduan na ginawa ni Doña Esmeralda upang manatiling nakabaon ang pagkakakilanlan ni Roxanne kapalit ng kapangyarihan sa negosyo. Ngunit ngayon, ang lahat ng anino ay naliwanagan na. Tumingin si Adrian kay Roxanne at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang pag-ibig na mas pinatibay ng mga sugat ng nakaraan. Roxanne, tapos na ang lahat. Malaya na tayo. Bulong ni Adrian. Ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan at pangako. Naririnig nila ang tawanan ni Leo mula sa malayo. Nakikipaglaro ito sa mga alon kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang bata ay muling nakahanap ng kagalakan, malayo sa mga banta at lihim na dati ay bumabalot sa kanya. Maging si Javier, na ngayon ay dahan-dahang nakakabawi mula sa kanyang mga sugat, ay nahanap na rin ang kanyang sariling kapayapaan. Pinili ni Javier na manirahan ng simple sa probinsya, nagtatrabaho sa isang maliit na bukirin na bigay ng foundation ni Roxanne. Bagaman hindi na sila kailanman magbabalik sa dati, naging maayos ang kanilang ugnayan bilang magulang ni Leo. Ang pagpapatawad ay hindi naging madali para kay Roxanne, ngunit pinili niya itong ibigay, hindi para sa mga nagkasala, kundi para sa kalayaan ng kanyang sariling kaluluwa. Habang nagdidilim ang paligid at ang mga unang bituin ay nagsisimulang magpakita sa langit, kinuha ni Roxanne ang maliit na kahon ng lata mula sa kanyang bag. Ibinukas niya ito sa huling pagkakataon. Tinitigan ang mga dokumentong naging mitya ng kanyang pagbabago. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga ito at itinatago sa isang ligtas na lugar sa kanyang puso, ang mga alaala ng kanyang mga magulang. Ang kahon ng lata ay hindi na isang kuta ng mga lihim, kundi isang testamento ng kaniyang katatagan. Ipinikit ni Roxanne ang kanyang mga mata. Naramdaman ang bawat hininga na tila isang panalangin ng pasasalamat. Ang bawat lamat sa kanyang puso ay naging daan upang pumasok ang liwanag. Isang liwanag na hinding-hindi na muling maglalaho. Nang tumayo sila upang maglakad pabalik sa kanilang tahanan, binuhat ni Adrian si Leo sa kanyang mga balikat at ang kanilang tawanan ay sumabay sa himig ng mga alon. Sa sandaling iyon, alam ni Roxanne na ang tunay na kayamanan ay hindi ang bilyong mana na nakuha niya, kundi ang pamilyang nakatayo sa kanyang tabi. Ang katotohanang natuklasan at ang bagong buhay na kanilang binuo mula sa mga abo ng trahedya. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang imbitasyon para sa mas marami pang mga alaala na puno ng pagmamahal. Ang bawat hakbang nila sa buhangin ay isang patunay na matapos ang pinakamadilim na gabi, ang bukang liwayway ay palaging dumarating para sa mga pusong marunong maghintay at lumaban.